Isang magandang araw sa inyo mga buddy. Tara at samahan niyo na naman akong gumala. Babiyahe ako ngayon papuntang Las Piñas para dalawin ang puntod ng batikang direktor na si Carlo J. Caparas. Siya ay isinilang noong March 12, 1944 sa Pampanga at binawian naman siya ng buhay noong May 25, 2024 sa edad na 80. Sa mga hindi po nakakaalam, si Caparas po ang lumikha ng mga klasikong kwento at karakter gaya ng Panday, Bakekang, Pieta, Totoy Bato at Tasha Pantasya. Mas lalo pa siyang sumikat sa mga massacre at crime films tulad na lamang ng The Visconde Massacre at The Maggie de la Vera Story at marami pang iba. Bagong ginagawa na naman dito, kalsada sa gilid. Dito to sa may San Pedro exit sa may Alaska. Mariwasa, hindi mayaman ang pinagmulan ko. Medyo madalas na nakikita ko yung nagagawa ng ibang bata, yung masasayang mga bata, iba ako sa kanila. At grade 4, nahinto na ako sa pag-aaral. So, talagang very frustrating sa isang bata yung gusto mo mag-aral pagkatapos lahat ng kalaro mo nasa eskwelahan, ikaw sa labas. Tumira ako sa mga magsasaka doon, maraming kaingin doon, siguro mga 7 kubo ng farmers, ginagala ko yun. Utusan ka lang. Takbo ka sa bayan, bili ka ng mga sigarilyo nila, bili ka ng mga syoktong nila. Na-enjoy ko naman na nagkaroon ako ng masayang kabataan alone. Carlo J. Caparas, ang desisyon ng Korte Suprema na bawiin ang pagkilala sa kanya noong 2009 bilang pambansang alagad ng sining. Sa aking panayam sa kanya sa Super Radio DCWB, sinabi ni Caparas na ikinalungkot ngunit iginagalang niya ang desisyon ng Korte Suprema. So proud of him. Hindi lang dahil sa mga nagawa niya sa pelikula, sa success niya. Kung hindi, we're proud. I am proud of him dahil sa golden heart niya. Ang sabi nga ng mga anak namin, they can't ask for a better father. Talagang alaga niya yan, no matter how busy he is. Direk, ano po yung pinakamalaking fulfillment niya bilang isang comics writer? Nagkaroon ako ng recognition. Yun lang naman ang gusto ng ng isang artist. Artist ang mga nasa comics eh. Sabi nga, appreciation first before compensation. No? Walang halaga bayad minsan. Dumadating na sa kalooban mo yung mapuri ka. Mapuri yung trabaho mo. Yan mga buddy, nandito na yata tayo ngayon sa Bacoor, Cavite. Pasensya na po at hindi ko kabisado itong lugar na to. May nakapagsabi lang kaya sa akin na mas maganda daw yung daan dito, mas maluwang ang kalsada. Wala masyadong traffic. Kaya tinry kong dumaan dito. Kanina kasi galing tayo ng Biñan, Laguna. Ngayon pagdating ko ng boundary ng Muntinlupa at San Pedro, kumaliwa na po ako sa may Magsaysay Road. Yan, papunta na nga dito sa Daang Hari. Bali, ang pupuntahan pala natin ay ang Santuario de San Ezequiel Moreno Columbarium na matatagpuan po sa Villar Sipag Complex, C5 Extension, Global South, Piñas City. Umasa lang tayo sa Waze eh. Naka-Waze lang po ako kaya hindi ako maliligaw. At sa mga bago po pala sa aking YouTube channel ay huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe nang updated po kayo sa mga bago kong upload at mga bago nating gagalaan. Yan mga buddy, yung natatanaw niyo isang malaking gusali na yan, yan na yung columbarium. Diyan tayo papasok. Bali, pangalawang visit ko na pala ito dito. Yung unang punta ko dito ay hindi ko siya na-vlog kasi sabi ng guardia at ng katiwala
wala pa daw dito yung abo ni Carlo D. Caparas at inuwi pa ng pamilya sa probinsya. Pero itinuro naman nila sa atin kung saan yung eksaktong paglalagyan ng abo kung sakaling ibalik na daw dito sa Columbarium. Kaya ngayon sa vlog natin ito ay babaka sakali ako na nandito na. Po kami in-offer din po sir ng ano po siya. Service po sa sir. Ano lang basahin mo lang po sir. Sulat na lang ba tayo? Ayan, bali hindi na ako nagtanong sa guard kasi tulad nga sabi ko kanina, itinuro na nila sa akin to nung unang punta ko dito sa number 28. Tara mga buddy, punta natin. Tingnan natin kung andito na. Kasi kung nandito na yon, meron na tong pangalan. Ayan, at kung makikita nyo nga ay malinis pa at wala pang nakasulat na pangalan ng batikang direktor na si Carlo J. Caparas. Isang indikasyon lamang na wala pa rin dito ang kanyang abo at hanggang ngayon ay nasa probinsya pa din sa piling ng kanyang pamilya. Bigo man ako sa aking pangalawang pagdalaw dito ay at least naipakita ko sa inyo yung eksaktong lokasyon ng paglalagakan ng abo ni Carlo D. Caparas kung sakaling ibalik na siya dito ng kanyang pamilya. Yan lang mga buddy at maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay huwag kayong magsawang suportahan ng aking channel.